issue, no, regarding dun sa dun sa pagpunta doon na wala namang katotohanan kasi nga binerify ko sa kanya kanina na talagang hindi talaga nagpunta yung sinasabi. Ayoko nang totally decision doon sa nagpunta. Alam niyo naman siguro guys kung ano sinasabi ko, no? Kaya sabi ko, wag magsasalita sa live nang wala kang ebidensya, ano? Kasi una-una napapahamak doon yung bata, ano? Siya yung nadidiin dun sa issue, dun sa maling delivery ninyo sa pagla-live nyo, no, kung mo pumunta, may kasamang ganito, may bla 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 na gano'n, hindi dumating. Tapos, i-verify sa amin, kahit sinino, binerify nila, kahit sinino, sinabihan nila na 100% pumunta. So, isa sininong na napaniwala, sinong Stephen, ako, at yung iba pa. Ano? Kaya sabi ko kanina, sinausap ko, sabi ko, ano ba ang totoo? Kasi unang-una, bakit ganyan? Unang-una yung issue na yon, ay si Dave na iikot yan. Kasi pwedeng gamitin yan. Kasi nagsisinungaling kayo eh. Fake news yung sinasabi yung cyber libel yun. Sabi ko gano'n. Tapos umamin sila. Sabi nila, hindi po ganyan, hindi po totoo. Kaya sabi ko, patay. Bakit kayo nagsalita ng ganyan? O although may nagsabi doon, para i-broadcast, bakit naniwala? Ano kaya sabi ko, lahat ng sinasabi nyo, kayo ang magpahamak. At unang-una, ang si Lord Miguel ang maiikot yan. Kaya sabi ko, nakikius, kaya nandito tayo nag-live, no, bago tayo mag-update ng birthday, isayin din natin yan kasi yun yung hindi ko nagustuhan kanina. Yung nagsasalita na mga supporter ni Dave nang walang katotohanan. Kasi yung pagsasalita niyo walang katotohanan, ay yung bata po ang naiipit. Ano, doon po tayo lumagay sa tama, okay? Kung meron na kayo nasagap, dapat 100% po kayo na totoo yung nasagap yung balita. Para at least, di ba, may hawak na ebidensya. Hindi yung magla-live kayo, tapos ang viewers mo nasa 1,000 to 200, tapos napaniwala mo yung mga supporter ng Batang Kargador. Diba? E di ngayon, yung paniniwala nila na ngayon, sinabi kay ganito, sinabi sa ganito, hindi lumawak. O diba? So ngayon, nakikipaglaban sila sa comment. Tapos sino sinungaling lalabas yun? Eh si Lord Beer. Ang lalabas sa sinungaling, diba? Nako, patay. Hindi ako may sabi nun Sabi yun, nung kasamaan yung ninong ni Dave. Yan kasi tayo Masyado kayong nagmamagaling. Gagawa ka lang din ng kasinungalingan, Lola Daisy, hindi pa totoo. Dapat kapag magsisinungaling ka, yung totoo. Kaso, sinungaling ka na nga. Tapos wala pang katotohanan yung sinasabi mo. Pag ganyan mukhang papalitan mo sa trono si Satanas. Diba? Magsabi ka ng totoo kung magsisinungaling ka. Yun ang dapat. Ngayon, nang nagpatunay, kasama nyo pa, naninong ni Dave. Anong masasabi mo ngayon dyan? At sabi nga nung ninong ni Dave, buti pa yun, no? Buti pa, kahit pa paano may concern. No? Kahit ano man ang nangyari sa kanila nung nakaraan, may concern pa rin siya. At alam niya ang epekto nito kay Dave. Ang napapasama dahil sa mga masasama niyong sinasabi ay si Dave. Sapagkat kapag may mga nakapanood, no? Sa komunidad ni Tekram o sa mga taga-suporta ni Dave at naniwala sa inyo, nga naman, tapos malalaman na hindi naman pala totoo, lalo na yung nangyari dyan sa barangay na sinasabi nyo, noon na nagpunta, yung pala hindi naman totoo at napaamin nga kayo na walang nangyaring pagpunta doon, anong iisipin nila? Na hindi kayo pagtitiwalaan? Sa inyo makakasama ito, lalo na kay Dave, kasi iisipin nila, lahat ng sasabihin nyo, kahit sa mga susunod, ay lahat hindi totoo. Paano kung totoo na pala sinasabi nyo? Di sayang, walang makikinig sa inyo. Kung baga, no, hingi ka ng hingi ng saklolo, so ganito, may papatay sa'yo, so may humahabol sa'yo, no? Makailang beses mo sinasabi yan, at malalaman at paulit-ulit na hindi naman pala totoo, na ito ay fake news, na prank lamang. So ano mangyayari? Pag nagkataon na kailangan mo nang magsabi ng totoo at totoo na nga ang nangyayari sa iyo, hindi ka na nila pakikinggan at mapapahamak ka at mamamatay. Ganun ang mangyayari dyan. Kasi iniisip nila lahat ng sasabihin nyo ay puro fake news. Kaya nga makinig kayo dun sa sinasabi na kasamahan yung ninong ni Dave. Dahil siya mismo alam niya yung epekto na hindi niya kailangan magsinungaling para banatan o pasakitan ng ibang tao. Sapagkat naiintindihan niya na ang maiipit dito si Dave. Kung sinasabi niyo na kayo ay concerned, kayo ay mga makadiyos, tapos sinungaling naman kayo,
Ano ang tawag nyo doon? Lola Daisy, doon sa isa pang ninong dyan ni Dave, anong tawag sa inyo? Mga hipokrito, mga plastic na kapag nasunog, ang babaho nyo. Di ba? Dapat ganun. Una nyong iisipin yung sinasabi nyong pinuprotektahan nyo na si Dave sapagkat yan ang kinakatwiran nyo. No, na hindi maganda ang pagtrato kay Dave ng pamilya Manalastas dito kila Tatay Tekram at kayo ay concerned na concern. Wherein, in fact, in reality, kayo ang walang concern sapagkat masyado kayong namimersonal. Kung may personal kayo nagalit doon sa isang tao, kung may personal kayo nagalit, dapat ang harapin nyo si Sir Tekram. Huwag kayong gagamit ng ibang tao, huwag kayong gagamit ng bata. Dahil sisirain nyo lamang ang buhay niya. Marami ang magagalit sa inyo. At dahil dito nga sa nangyaring fake news na ito na pinagsasasabi ni Lola Daisy at ng kampo ninyo, no, nung isa pang ninong ni Dave, marami ang nadismaya. Oo. Actually, naiinis na sila sa inyo, yung mga ibang taga-suporta. At sabi nila, hindi raw nila babawiin yung binigay nila kay Dave at gagamitin na lamang sa iba. Ayaw nila sa inyo na ngayon dahil mga sinungaling daw kayo. Pati nga kasamahan yung ninong, di ba, nagpapatunay nga na fake news na wag ganun. Wag niyong gagawin yung bagay na yun dahil ang mapapasama nga unang-una rito ay si Dave. Kaya, anong gagawin niyo ngayon doon sa mga sponsor na nadismaya din sa inyo dahil sa pinagsasasabi ninyo? Ang totoo niyan, i-unfriend na nila kayo, hindi na nila kayo friends sa Facebook at i-unfollow na rin nila kayo sa Instagram. Kaya, sorry na lang. Kaya sa susunod, ang payo ko sa iyo, Lola Daisy, magsabi ka ng totoo kung magsisinungaling ka. Yun ang dapat. Hindi ka kasi marunong Itong namang isang ninong ni Dave, hindi mo tinuturuan, si Lola Daisy. Magkakasabwat naman kayo, dapat nagtuturuan kayo magsinungaling. Buti na lamang itong isang ninong ni Dave ay kahit papano nakakaintindi. Mayroong malasakit para dito kay Dave. Ganun dapat. Naintindihan mo ba, Ate Daisy? You understand? So doon sa mga sponsors, doon sa mga taga-suporta ni Dave, doon sa mga tentative, doon sa mga hindi pa makapaniwala, alam nyo na kung sino ang dapat nyong pagtiwalaan. Ganitong klase ba ng mga tao ang itataya ninyo ang inyong pagtitiwala, ang inyong buong suporta? Sa inyo ko iiwan ang mga kasagutan na yan.